Eh, mga CPP ito, yes. Pero paano sila nakapasok? Yun lang sa mga kababayan natin. Hindi nanalo sila sa eleksyon. May party list law. Legal yun, legal. Pero ang layunin nila ay illegal. Opo, pero hindi nila inaamin. Yes. Ganyan din ang nangyari posible sa judge na ito. Hindi pa ako sigurado kung siya ay membro. Pero sigurado ako na ang kanyang mga ginagawa, ang kanyang mind frame niya, ang kanyang values, ay dumudugtong at tumutugma sa terrorist agenda ng CPP, NPA, NDF. At yan ay delikado kung lumala at lumalim na kapag siya ay magpatuloy sa paghawak ng korte bilang isa sa mga hukom ng ating bansa. That is the reason that the infiltration and other forms ng pagtatanim ay maibubunyag natin precisely na ayaw nilang i-connect ang mga dots na ito ng mga legal organizations kunwari nila at mayroong mga underground organizations including lawyers lumaban, lupon ng mga manananggol para sa bayan. Sa simbahan, ang underground organization na connected sa CPP, NPA, NDF ay CNL, Christians for National Liberation. Simbahan yun madre, pare, pastor, sakristan, obispo, katikista, seminarista. Kinokontak nila. Then, i-cover nila ng front organization at i-recruitin nila pa isa-isa. Ganyan ang proseso ng infiltration. Ang dugtungan at daluyan ng infiltration ay ang mga front organizations at underground organizations na magkahalo at magkasabay na umiiral sa bawat sektor, lalo na sa mga urban areas ng ating bansa.